Napakaraming mga magagandang balita ngayon na in-announce si Yusek Castro. Ibigay ko ito mga kababayan sa inyo para mag-iyakan na naman yung mga DDS. Ayaw kasi nila makarinig ng good news mula sa ating gobyerno. Nasanay kasi sila sa bad news. Yung mga bad news at toxic news na galing sa amo nila. Kaya pag good news po, galit sila pag maganda yung balita. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, napakasipag talaga. President Ferdinand Marcos Jr. inspects the state-of-the-art rice processing system in Barangay Ipil, Itsagi, Isabela. The facility, inaugurated in November 2024, is part of the Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program with a total investment of 67.48 million pesos. Yan po. Di ba? Napakasipag ng ating Pangulo. Tapos dumiretso siya mga kababayan doon sa sa nag-collapse na bridge na ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, defective yung design. Yan ang dahilan kung bakit nag-collapse. Poor design. Tapos ito ang maganda. Mas madaming Pilipino ang may trabaho na. Yan magandang simula ng taon para sa lakas paggawa, sa lalong paglakas ng labor market. Siniguro ng pamahalaan ang patuloy na paglikha ng kalidad na trabaho at paghanda sa ating workforce. Sa pamamagitan ng Create More Act, mas pinadaling proseso para sa negosyo. Enterprise-based education and test the training skills na tugma sa pangangailangan ng industriya. Trabaho para sa bayan, plan, isang roadmap para sa inklusibo at epektibong employment programs. Kaya dumami po yung trabaho. Tumaas siya from 61.1% noong January, 63.9% na ngayon. Or 50.65 milyong Filipino ang nagkinabang. Bumaba din yung unemployment rate. Dati 4.5%, naging 4.3%. Pati yung underemployment, bumaba rin ng 13.7%, naging 13.3% na lang. Di ba nakakaiyak ito mga kababayan? Masaya yung mga matitino na mga Filipino. Bagong Filipino para sa bagong Pilipinas. Pero mga luma ang pag-iisip, mga toxic Filipinos, hindi sila masaya mga kababayan. Kasi ang gusto nila, toxic government, yung Team Lagim. Ikaw talaga, di ba? Yan ang gusto nila, Team Lagim, Team China. Ayaw nila, mga kababayan, umunlad ang ating bansa. Ang gusto nila, province of China. Republic of the Philippines, province of China. Yan ang gusto nila para sa ating bansa. Payag kayo sa ganon mga kababayan. Kaya halinang pakinggan ang mga magagandang balita. Huwag nating ayaang lunurin ng mga toxic na mga balita. Ang ating bayan, dapat i-inspire natin ang ating mga kababayan. Lalo silang ganahan. Mga balita galing sa mga DDS vloggers po. Lahat stressful. Fake news kasi po. Hindi man totoo. Pinagabol mga kababayan ng Congress. Ngayon bumulta, nag-file ng libel case kay Congressman Barbers. Tapos iyakan sila. You see? Nagdrama po sa press con. Ito ang pakinggan natin, yung mga magagandang announcement ng Palasyo Malacanang para magkinabang kayo. Good news ngayong Thursday. Yes. Inilabas ng Philippine Statistics Authority ang January 2025 Labor Force Survey kung saan mas maraming Pilipino ang mayroong trabaho. Ibig sabihin, umakyat sa 50.65 million ang bilang ng may trabaho nitong January 2025 mula sa 48.06 million noong January 2024. Pero ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno? Una, mas pinalakas ang skills training sa TESDA para mas handa ang manggagawa sa high-growth industries. Sunod, dahil sa Create More Act, mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas
para mag-generate ng mas maraming trabaho. At maraming oportunidad sa IT-PBM sector sa pamamagitan ng reskilling at upscaling para makasabay sa bagong teknolohiya. Dahil dito, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kalidad ng hanap buhay ang maibibigay sa mga Pilipino. Mas marami rin ang negosyanteng mag-i-invest na makakatulong para mapalakas ang ating ekonomiya. At may mas maayos na programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming Pilipino. May magandang balita pa rin tayong kaugnay sa higher education sa bansa. Pinirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang Republic Act No. 12124 o ang Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act or ang tinatawag nating ETAP Act noong Lunes. Dahil dito, binigyan ng kapangyarihan ang Commission on Higher Education o CHED bilang lead agency na maggagawad ng equivalent college degrees sa mga working professional na hindi na kinakailangan dumaan sa tradisyonal na paraan ng pag-aaral. Sa pag-institutionalize ng ETAP program bilang batas, mas mapapatatag ang standards, monitoring at implementasyon ng ETAP program sa buong bansa. At isa pang magandang balita, noong March 4, ipiniresenta sa Pangulo ang EDCOM 2 Year 2 Report. Kabilang sa mga natukoy na hamon sa early childhood development and learning ay ang limitadong access sa early childhood care development centers. Nabanggit dito na may 229 low-income class na mga local government units ang nananatiling walang child development center. Dagdag pa rito, nabanggit din na kakailanganin ng 700 milyong funding requirement para suportahan ang pagpapatayo ng CDC sa mga nasabing low-income LGU. Upang mapabilis na matugunan ang pangangailangan para sa child development centers ng 229 identified low-income LGUs, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management o DBM na maglaan ng pondo para dito. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, inaprubahan ng DBM ang paglalaan ng 700 milyong peso allocation mula sa fiscal year 2025 Local Government Support Fund upang mabigyan ang 229 low-income LGUs ng kinakailangang pondo para mapabilis ang pagpapagawa ng basic child service facilities. Nakipag-ugnayan po ang DBM sa Department of Education, Department of Interior and Local Government, at Department of Health para matiyak na maipapatupad ang direktiba ng Pangulo. Ngayon po ay handa na po tayo tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang umaga po. Good morning. Sa napag-uusapan natin yung tungkol sa labor, nabanggit yung kanina may mga investors pa na pwedeng pumasok. Meron po tayong figures kung ilan yung mga paparating pang mga investment na darating sa bansa. Ibibigay ko po sa inyo yan kapag po nasa akin na po ang papel at hihingin ko po kaagad-agad para po maibigay natin kung ang mga figures na itong ating kinakailangan maipakita tungkol sa mga investors na pumasok at papasok. Yung sa kahapon, nagpresenta yung Clark Development Corporation. Nag-announce sila ng more than 2,000 job openings. Yes po. Kung di ako nagkakamali, noong November 2024, yung unemployment rate natin ay nasa 3.6%. Dahil sa mga job openings na yon at paparating pang mga investment, do we expect na mas bababa pa yung unemployment rate sa Pilipinas? Yes po. Katulad po na ating binanggit ngayon, tumaas po siya. Ang employment rate po natin ay tumaas kumpara po sa nakaraang taon. So, syempre po, kasama na rin po yung mga seasonal workers po dyan. Pero, yun nga po ang good news natin, tumataas po ang ating employment rate. Ano kayo ngayon, mga DDS vloggers? Iyakan kayo ngayon kasi good news.
Ngayon, dito po sa press briefing, may naitanong tungkol sa sa crime rate. Binakbaka naman po ni Jose Castro si Baste dahil may statement si Baste tungkol sa crime rate sa ating bansa. I mean, yung leniency daw sa pagtrato ng Marcos administration sa mga kriminal. Kasi, di ba, noong panahon ng kanyang tatay, EJK. Naitanong po, binakbaka naman po ni Jose Castro. Pakinggan po natin yung pagtatanong. May binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Basag na naman po. Yan po, PNP, sabi ng PNP, more crimes during Duterte administration. Contrary to former President Rodrigo Duterte's claim that crimes in the Marcos administrations are on the rise, the Philippine National Police said it was during his term that lawlessness was rampant. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla. Yan ang data po. Citing its latest data, the PNP said index crimes from July 2022 to July 2024, bumabaan niya to 83,059 from 217,000 during the same period in the first 2 years ng Duterte administration, noong 2016 to 2018. A decrease of 61.87%. Kaya tama yung sinabi po ni Jose Castro, Claire Castro. Mahilig po sila sa sa fake news kasi. Si Digong kasi, sabi ni E.S. Lucas Bersamin, one-man factory ng fake news. Yan yung tatay. Yung anak, ganun din. Sinong palpal ngayon si Baste ni Jose Castro? Like father, like son. Ganun din si Sara. Walang katotohanan po yung mga pinapakalat nila na mga balita dyan sa social media. Kaya nga nilalabanan po ni Jose Castro, ni Secretary J. Ruiz, ang pagpapakalat nila ng mga chismis. Walang base. Kaya ang challenge ni Jose Castro, ipakita mo niya yung data. Saan mo niya nakuha yan? Ano ba? Lahat sila propaganda po. Tapos yung mga fake news peddlers nila, pinatawag ng Congress, nagtakbuhan sa Supreme Court. Tapos ngayon, nag-file ng libel case laban kay Ace Barbers, nagpapresko ng iyak-iyak. Di na daw sila kasi makatulog. Tatanungin lang ng Kongreso, hindi na kayo makatulog, inimbita man lang kayo. Kailangan ayaw kayo nga pumunta doon kasi hindi kasi ninyo kaya na ipaliwanag yung mga pinapakalat ninyong kwento. Kaya imbes kayo na pumunta, takbuhan kayo sa Supreme Court. May subpena na ngayon. Yan kasi ayaw ninyong tumigil. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors, Fairmax Framing and Lifting Cream.
Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.